Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito na naman po si Mars Solo. Siyempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe naman sa channel ko para updated po tayo sa ating mga bidyong ginagawa na katulad nito. So, ito. Panuorin po natin yung nakaraang paghatol ng Senado dun sa kanilang first regular session na 28th Congress. Ayan po yung about dun sa impeachment articles na isinumite ng Korte Suprema na immediate executory doon sa Senado. Kaya naman po nagkaroon po ng debate, napakainit na debate ni pangunguna ni Rodante Marcoleta, Reza Hontiveros at Vicente Soto at a lot more. So kaya po ang naging hatol po, tagumpay na maibasura. Ang naging hatol archive. Ibig sabihin ng archive na hindi ko rin alam pero ito ang pagkakaintindi ko sa archive archive is parang pag hinatulan na, patay na. Wala nang uhukay, wala nang hindi na uhukayin kahit kailan. Tapos yun na, basta patay na yun pag archive yung hatol. Pero kung sakali mga ripasuhin uli ito, dinggin uli ito ng katulad nito na debate is kailangan po maging unanimously ng Korte Suprema para mahukay ito. Ibig sabihin na dapat marami ang bumoto sa Korte Suprema para hukayin ang kasong impeachment articles ni BP Sara para ripasuhin ulit. So ito, panoorin po natin yung pagtatapos ng first regular session. Mantakin mo naman, first regular session. Bumanat agad si Rodante Marcoleta, kaya hindi po talaga mga kababayan natin nasayang yung ating boto kay Rodante Marcoleta. Napakagaling po, napakapatas. Ito po ay napakagandang balita para kay BP Sara na patay na po. Eka nga ni Alan Peter Cayetano is, bakit hindi nyo talunin si Sara? Hindi dito. O di, sa 2028 talunin nyo siya kung matatalo nyo sa election si BP Sara. So, panoorin po natin. My God, have mercy on your decision. An unprecedented debate leading to a decision many expected. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, the motion of Senator Marcoleta as amended by Senator Joel Villanueva adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court en banc on July 25, 2025, which among others held that the articles of impeachment are null and void ab initio, and that the Senate did not acquire jurisdiction, and to move to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled "In the Matter of the Impeachment Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte" to the archives. The same is hereby approved. The Philippine Senate voting to archive the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte, barely 2 weeks after the Supreme Court declared it unconstitutional. But the road to the final vote was full of twists and turns. Senator Rodante Marcoleta first made a motion to dismiss the case against the VP to abide by the ruling of the High Court. The Supreme Court has already spoken. The last arbiter of law. It says the complaint is unconstitutional, is void ab initio, is violative of due process. The Senate never acquired jurisdiction over this. It is immediately executory. On that note, Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. A lengthy debate followed, with a minority pushing to instead table the motion of Marcoleta. Kung nakaapila na, ba tayo nagmamadali? I-dismiss ito sa atin. So may I ask the gentleman, what will happen if we prematurely dismiss the case and the Supreme Court subsequently
grants the MR and reverses its own decision. The question, Mr. President, is speculative. Yes, yes. May I have a speculative answer, Mr. President? We cannot speculate. We can only guess, second guess, because on the basis of our experience as a practicing lawyer, Mr. President, ito pong ganitong klaseng desisyon, talaga pong wala na pong kaduda-duda na kahit po mag-file pa tayo ng motion for reconsideration. We are hoping against hope. It is as if we are wishing for the moon. May kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat siguro pag-isipan muna natin kung Mali ka dyan, Vicente Soto. Ang tumatakbo ng matulin, kung madapa, subsub. Yan po ang totoo niyan. The possibility of the Supreme Court reversing its unanimous decision was also discussed. Marcoleta was almost certain on his position, such a thing cannot happen. Point of information, sagot dun sa tanong ng good gentleman mula sa Tarlac, that in fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. International service for the acquisition, tulad nung sinabi ni Minority Leader na there's always a first time, it has happened before. So yung ganitong klaseng milagro na hinahanap, posibleng mangyari din po dito sa kasong pinag-uusapan natin. Malay po natin. Salamat po, Mr. Noted. President. Salamat sa good gentleman may I know from Tarlac. from And the entered good into the senator, record. Senator Marcoleta. may I know from the good senator if these decisions are bank decisions or divisions? Yes, Mr. President, unbanked decisions po. Well, you have to cite the No, bank Mr. yun. President, to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes, but I am At sa asking for dalawang qualification, halimbawang Mr. President, binigay ko whether po these are bank on decisions or decisions by a division. And whether or not they Mr. were President, characterized by... sinabi ko rin na po kanina, Sandali unbanked po. decisions po ito. Ay, hindi po. Whether or I not am the ready to decisions answer the are characterized by the following qualifications. 1, unconstitutional, void ab initio, violative of due process. All these are present in those Usapan natin kaninang operative facts. Kanina, simple lang yung tanong eh. May kaso na po ba na ang Supreme Court sa unanimous decision ay ni-reverse ang sarili nila? Malinaw na mga sagot na po ito dun sa original na tanong. So the original assertion na hindi po natin alam kung na-reverse na ng Supreme Court ang sarili nila sa original na unanimous decision has fallen by the wayside. Kasi the Supreme Court, I said already earlier, has reversed a unanimous decision unbanked in a lot of instances before. Senator Bam Aquino also making his point heard. Nabanggit po dito, wag na tayong lumaban kasi matatalo rin naman tayo. No? Of course, Mr. President, it is improbable, aaminin ko po yan. Very improbable na magbago ang Korte Suprema with 15 votes. But it's not impossible. Improbable at impossible, magkaiba po yan. Firstly. But secondly, Mr. President, may mga panahon na kahit alam nating matatalo, kailangan pa rin lumaban. Tayong lahat po dito, dumaan po dyan. Ako po, dumaan rin po dyan. Kahit mukhang mahirap, kahit mukhang matatalo, kailangan lumaban pa rin. Tumayo tayo sa sarili nating paa, mag-assert tayo ng ating independence. Yan ang malaking kalukuhan, Bam. Pag alam mo matatalo ka, ba't ka lalaban? Matatalo ka nga eh. Sumuko ka na lang, hindi yung lalaban ka pa eh. Madudurog ka lang eh. Ipahiwatig natin yung ating saloobin bilang isang grupo. Baka itong libig mong sabihin, hanggat may hininga, lumaban, hindi yung kahit alam mo matatalo, kalukuhan mo. Kita ho natin na co-equal branch of government tayo, na meron tayong punto de vista. At kahit matatalo, kahit sa kaduluduluan ng lahat, rerespetuhan rin naman natin ang Supreme Court, mahalaga na mailagay pa rin kung ano ang nasa saloobin ng ating grupo. Alan Peter Cayetano entered the picture, asking Marcoleta to amend his motion. Would the movant, the distinguished senator, consider na ma-amend yung motion that the Senate obey or follow or anong tamang salita na acceptable sa minority the Supreme Court decision?
Because if the motion is to obey the Supreme Court, so if the Supreme Court reconsiders, the motion still carries, then we will follow. If they don't, we will still follow. And right now, sabi naman nila, it is immediately executory. So as far as I'm concerned, it doesn't exist. But I agree with the gentleman, there's some action that is wanting. Kung hindi, it's there floating in the air. Anyway, I leave that as a question. There might be some people who want to interpolate, Mr. President, but may I offer that solution? We are allowed to amend, to propose an amendment to any motion if the movant agrees. I am amenable to an amendment. The gentleman from Tarlac already said he's amendable. So kung halimbawa something like we move to act upon the Supreme Court decision and archive the case. Kasi yung Supreme Court decision, when you act upon, ano ba sabi niya? Immediately executory, ano ba sabi niya? Void ab initio. Ngayon, kung halimbawa na reconsider at biglang sinabing tuloy, wala rin naman na epekto yon sa motion na we act upon the Supreme Court. Then at the proper time, someone can say here, we will act upon the latest decision of the Supreme Court. So I am just saying this in the spirit, Mr. President, na pag nakaboto tayo, at least klaro kung anong pinagbobotohan, because some of us might not vote for the motion to dismiss just because we believe there is no such thing as a motion to dismiss. But I don't think that's our point. Our point is lagyan ng katahimikan to for a few months. February 6, game na ulit. There were 2 votes made on August 6th. The first, a vote on whether the Senate would table the motion of Marcoleta. 19 senators voted to reject it. 5 were in favor: Soto, Hontiveros, Aquino, Kiko Pangilinan, and Ping Lacson. Then came the vote that effectively stopped efforts to remove the country's second highest official from her post, at least for now. 19 senators voted to archive the impeachment case against Duterte. 4 voted no, while 1 abstained. The so-called Duterte bloc was beaming. So mga kababayan, napakagandang balita po ito para sa kampo ni VP Sara. Na-archive na po yung kanyang kaso na impeachment, yung impeachment niya laban sa kanyang halos 19 po ang bumoto, for yung hindi bumoto, abstain 1. So majority po kahit nag-anim pa sila, matatalo talaga sila. At ito yung naging hatol, i-archive na lang. Ibig sabihin ng i-archive say baon na lang. Pwede pa naman mag-sampa sa 2026 sa February 2026 pwede pa naman magsampa daw ng kaso ng impeachment. Pero ewan ko kung let's say how kung ano ang mangyayari sa pagdating ng panahon na gano'n na yun, na sasampa uli ng impeachment complaint patungkol nga dito kay VP Sara. Sometimes we ought to protect our democracy even from ourselves. Of course, the Senate is not a mere follower of the Supreme Court, but a co-equal branch meant to respect the powers and functions of the latter in its decisions. I trust that the Senate will continue to peacefully coexist with the Supreme Court. Let us not allow this impeachment trial to become a venue and opportunity to disrupt our system of government. The Supreme Court has already spoken in a crystal clear language. The court unanimously ruled that the articles of impeachment. So may mga senador talaga na tumututol sa naging hatol ng Supreme Court na immediate executory. Sila na nga po, malinaw po sa sabaw ng puset na ang executory po ay yung Senado. So wala na pong pakialam ang Supreme Court na ibigay na nga po yung hatol nila na si Senate ang magpapatuloy or hindi pagpapatuloy. Kaya ang naging hatol po ng Senado is yung impeachment dismiss Against the Vice President are unconstitutional.
that the Senate did not acquire jurisdiction to constitute ourselves as the impeachment court and that the decision of the High Court is immediately executory. The ruling is clear. Wala na dapat tayong impeachment na pag-uusapan sa ngayon. Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono. Ambisyon. Okay. Kaya naman, mag-move on na tayo. Aray. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Ito na po siya. Bonjing no? Ito, ang ano ko lang dito sa mga senador, no, may mga writers yata yan sila sa paligid. Napakabilis ng utak ng mga to, no? Kasi mayroon silang binabasa palagi. Ibig sabihin, simula't simula pa, nagbabasa na sila kung ano pwedeng ibigay sa kanyang senador na magkaroon ng privilege speech doon sa pagtatapos ng hatol o juris o verdict ng Senado. Okay. Siguro ang pinakamaligayang araw sa buhay ko sapagkat makasaysayan. Hindi lang po ikaw maligaya, Senador Robin, dahil yung taong bayan, ayan na po, ginamit na naman ng taong bayan. Yung mga tao po na sang-ayon po na wag ma-impeach si Sara, napakaligaya po. Kaya nagbubunyi po sila, tiyak kung nagbubunyi sila sa pagkapanalo na wag i-impeach si Sara. Ako po ay nagpupugay at malalim na paghanga sa ginagawang paliwanagan. Those who voted against the motion did not go down without a fight. A lingering question. How can the Senate archive something that is not before it? Ayaw pa rin talaga tumigil ni Soto, no? Desisyon na nga ng 19 na senador. Ikaw, parang inaano pa eh. Hindi ka pa rin makapaniwala. Ito na nga yung realidad. Basura na nga. Wala na pong impeachment na mangyayari sa ngayong panahon. Next year na. Pwede pa naman. Ba't nagmamadali kayo? Grabe naman to. The articles are before the impeachment court. Therefore, I cast a negative vote. It should not be taxing to hold power to account. Anything that will make it easier for a public officer to evade accountability should be opposed. Ang hangad ko sana ay matulungan natin ang isa't isa. Tulungan natin ang ating mga kababayan na sagutin ito ng buo, ng may tapang at ng walang palikoy-likoy. Ma-dismiss man natin ngayon o ma-archive ang articles of impeachment, mas mahirap i-dismiss o i-archive ang daing ng mga tao sa pananagutan. Hindi po daing ng mga tao, Miss Risa Hontiveros, daing nyo po. Daing po ng mga kalaban ni BP Sara, yun po ang dumadaing, hindi ng mga tao. Dahil halos, ito dyan halos 80% ng mga tao ay ayaw ma-impeach si Sara. Kahit saan ka maglibot dito sa Pilipinas, Duterte ka ba o Bongbong. Isa lang po ang sinisigaw ng mga tao, Duterte. Kaya naman wag nyo po idadamay ang taong bayan. Puro kayo taong bayan. Anong tawag nyo sa amin? Taong kanal. Tanggapin nyo na kasi na napakahina at ang konstitusyonal, ano ba yan? Yung kaso na isinampa nyo kay BP Sara na impeachment dahil hindi po dumaan. Nga dun sa 1 year ban dapat sa loob ng isang taon, isang beses ka lang mag-file ng complaint ng impeachment. Ginawa nyo 4 sa loob ng isang taon di ba? Malinaw na ang konstitusyon. Ano ba yan? Di ko mabigkas. Kagutan at katarungan. Ang boto na no ay hindi nangangahulugan na hindi natin nirerespeto ang pasya o kapangyarihan ng Korte Suprema. Lalo-lalo na't hindi pa ito pinal. Wala sa hanay ng mga senador na bumoto ng no ang nagsasabi
na hindi dapat respetuhin ang pasya ng Korte Suprema. Hintayin lang ang final decision. Legal luminaries have said the Supreme Court may have committed. Ano kayong pagkakaintindi ni Kiko Pangilinan, no? Hindi pa ba final yung immediate executory? May inaasahan pa ba silang hatol? Eh yun na nga, binigay na nga yung executory doon sa Senate. Ano pa kaya, ano ba yan? Judicial overreach in voiding the impeachment complaint against the VP, making the second mode of impeachment practically impossible. With the case now shelved, the Filipino people is left asking, what happens now? What will be the future of the impeachment process in the Philippines? The impeachment process is better than before. So, mahal talaga ng tao si VP Sara na wag ma-impeach si VP Sara. So, yun po yung katotohanan na yung mga nag-ano na yan, wala yan. Pero pag yung mga pro-Duterte ang mag-rally, puno na naman yan, sigurado yan. So, napakalaking achievement po ito para kay VP Sara. Hindi lang kay VP Sara, yung nagtanggol sa kanya na si Senador Rodante Marcoleta. Kahit baguhan ni Fight Freshman, talagang pinatunayan na napakagaling po talaga ni Senador Rodante Marcoleta. Kaya saludo kami, Rodante Marcoleta, so subaybayan ka namin. At sana wag lang po hanggang dito yung pagtatanggol mo sa taong bayan. Taong bayan, sa mga tao, sa mga tama, sa mga hindi kurap. Wag ko sana tayo matitinag sa mga simbuyo ng mga kalaban dyan sa tabi-tabi. Kaya naman po, kami po ay manghang-mangha. Saludo po sa inyong katapangan, saludo po sa inyong kagitingan, saludo po sa inyong pagiging tapat at patas na senador na baguhan. Neophyte, freshman. Neophyte pero malupit. Okay, yan po si Rodante Marcoleta. This is Marsolo once again. At pwede ka pa nakapag-subscribe sa channel ko. Please subscribe naman sa channel ko para tuloy-tuloy pa rin tayo. So ito po, nag-iiwan si Marsolo ng Babu!